Tinawag na kakilakilabot ni Pangulong Bongbong Marcos ang ideya ng umano'y gentleman's agreement sa pagitan ng dating Administrasyong Duterte at China. Ang mahirap pa raw, walang tala ang naturang kondisyon o ang naturang kasunduan. Nakatutok si Ian Cruz. But kung ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap siguro sundan yung ganyang klaseng agreement. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Tugon ito ni Pangulong Bongbong Marcos ng tanungin ukol sa gentleman's agreement na pinasok umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ang mahirap pa raw sa kasunduan, hindi ito nasabi sa kasalukuyang administrasyon nang magpalit ng liderato noong 2022 at wala raw tala nito. Kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga eh. Kaya it's not a good situation. Kaya lilinawin daw niya ito sa Chinese Ambassador to the Philippines. Sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Nang tanungin kung kakausapin ba niya ang dating Pangulo. We are talking to his former officials, maybe not the President himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag niyo naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. Ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, sinabi na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi ito pumasok sa anumang gentleman's agreement. Dagdag pa ni Panelo, itinanggi na rin noon ng Executive, Defense at Interior Secretaries ng Administrasyong Duterte ang pagkakaroon ng anumang kasunduan kaugnay ng West Philippine Sea, Ayungin Shoal at BRP Sierra Madre. Maaring misinformed o naligaw daw ang Pangulo ukol sa gentleman's agreement at dapat daw maging maingat ang mga tao sa mga nagpapakalat ng maling balita at huwad na kwento. Si dating Presidential Spokesperson Harry Roque naman na unang nagbanggit na may ganyang gentleman's agreement, ibinahagi ang mga links sa mga balita noon kaugnay nito. Ang okasyon na inanunsyo to ni Delfin Lorenzana ay budget hearing ng Department of Defense. No? At sinabi nga niya na, pero ang ginamit niyang salita ay modus vivendi. Ang definition ng modus vivendi ay isang kasunduan habang hindi pa nalulutas yung sigalot. No? Ay rerespetuhin nga ang status quo sa West Philippine Sea. So yan yung tinawag kong gentleman's agreement dahil hindi naman nakasulat ito. Dagdag niya, maaari namang baguhin ang polisiya ng kasalukuyang Pangulo bilang Chief Architect ng Foreign Policy. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa issue. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras.